Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa malawak na kasaysayan ng ating mga ninuno, may mga kwentong bumabalot sa hiwaga ng kalikasan. At isa na sa pinakamahigpit na lihim na isinalaysay mula henerasyon hanggang henerasyon ay ang tungkol sa tinatawag na Bato Omo. Ang batong ito ay hindi basta ordinaryong bato na maaaring pulutin kung saan-saan. Ito ay isang mutya, isang agimat na taglay ang kakaibang kapangyarihan at ayon sa matatanda, pinipili nito kung kanino lamang ito magpapakita o kung kanino magpapahawak. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataong makakita at higit nakakaunti lamang ang pinagpala upang tunay na mapasa kamay ito. Bawat uri ng Bato Omo ay may sariling kulay, gamit, pinagmulan, lakas at kahinaan. At bawat isa ay may sariling kalooban. Parang may sariling espiritu na kailangang igalang at unawain ng taong nagtataglay nito. Isa sa pinakakilalang anyo ng Bato Omo ay ang puti. Malagatas ang kanyang kulay, minsan ay parang asin at minsan na may wari-moy perlas na sumisilay kapag nasisinaga ng buwan. Ang Bato Omong puti ay sagisag ng kadalisayan at kalinisan. Ginagamit ito ng mga albularyo at mga manggagamot bilang pangontra sa usog, malas at mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng karaniwang medisina. Madalas ay ipinapahid o inilalapit sa may sakit at sinasabayan ng dasal upang linisin ang katawan at kaluluwa. Ito rin ay pinaniniwalaang nakapagbibigay ng kapangyarihan ng kabal na karaniwang ginagamit ng mga antingero bilang pangdepensa. Nakukuha ito sa mga bukal, sa mga malinaw na ilog o sa ilalim ng puno matapos ang malakas na ulan, at may mga nagsasabi rin na minsan ay ipinamamana ito ng diwata ng tubig sa taong marunong gumalang sa kalikasan. May ilan ding nagsasabi na ito ay natatagpuan sa loob ng kuweba. Malakas ang kapangyarihan nitong magdala ng kalinawan ng isip at kalusugan ng katawan, subalit mabilis ding humina kapag ginamit sa masama o pinabayaan ng walang dasal at pag-aalaga. Ang puti, sapagkat tanda ng dalisay, ay madaling dumumi at kapag ito'y nadungisan, nawawala ang bisa. Kung ang puti mga ka-horror ay simbolo ng kadalisayan, ang Bato Omong itim naman ay kabaligtaran. Isang misteryosong mutya na nagmumula sa dilim. Maitim ito, minsan makintab na parang obsidian at kung minsan na may magaspang na tila uling. Ito ang isa sa pinakakilalang pananggalang laban sa masasamang espiritu, sa kulam, barang, aswang at iba pang nilalang ng kadiliman. Inilalagay ito sa katawan o itinatago sa tahanan upang magsilbing bantay at ayon sa mga matatanda, kaya nitong itaboy ang mga hindi nakikitang kalaban. Ang pinagmumulan nito ay hindi basta lugar. Ito'y nakikita sa pusod ng bundok, sa mga kuweba na matagal nang hindi nadadaanan ng tao, o sa punong tinamaan ng kidlat. May ilan ding kwento na ito'y kusang lumilitaw sa gilid ng ilog matapos ang isang malakas na bagyo. Ang lakas ng Bato Omong itim na ito ay hindi matatawaran dahil kayang-kaya nitong itaboy ang mga espiritong ligaw. Ngunit mabigat din siyang dalhin. Madalas itong nagdudulot ng bangungot sa mga taong mahina ang loob o hindi pa handa sa bigat ng kapangyarihan nito. Ang negatibong enerhiya na hinihigop nito ay maaaring kumapit sa may-ari kung hindi siya marunong maglinis o magdasal. Meron ding Bato Omong kulay pula. Isang bato na wari-moy dugong namuo. Minsan ay malarubi ang ningning. Ang Bato Omong pula ay sagisag ng lakas, tapang at apoy ng loob. Ito ang agimat ng mga mandirigmang espiritual at ng mga taong humaharap sa panganib sa araw-araw. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng dagdag na lakas ng katawan at katatagan ng loob. Nakukuha ito sa malalim na ilog, lalo na sa mga lugar na minsang pinagdarausan ng matinding labanan ng tao o hayop. At mayroon ding mga nagsasabing ito ay lumilitaw sa punong malapit sa lugar ng sakripisyo. Kapag nasa tamang kamay, ang batong ito ay nagbibigay ng tiwala sa sarili at walang takot na paninindigan. Ngunit kapag napunta sa taong mainitin ang ulo, nagiging mitsa rin ito ng labis na agresyon at kapabayaan sa sariling kaligtasan. Ang apoy na nagbibigay ng tapang ay siya ring apoy na maaaring magdala ng kapahamakan kung hindi nakokontrol.
Sa kabilang banda mga ka-horror, may isang uri ng bato omo na malakristal, malinaw at kumikislap na parang yelo o quartz. Ito ang batong ginagamit para sa espiritual na paggabay. Hindi ito basta panglaban, kundi pangliwanag ng isipan at pangunawa sa mga bagay na hindi nakita ng mata. Madalas itong hawak ng mga antingero kapag nagdarasal o nagmumuni, dahil pinaniniwalaang nagbibigay ito ng pangitain at direksyon. Karaniwang nakikita sa mga kuwebang may kristal sa ilalim ng mga batong nakabaon sa sapa o minsan ay itinataas ng dagat at itinatapon sa dalampasigan. Ang lakas nito mga ka-horror ay nasa kakayahang gabayan ang may-ari upang hindi malinlang ng kasinungalingan at maling desisyon. Ngunit tulad ng malinaw na salamin, kapag ito'y nadumihan o napabayaan, nawawala ang bisa ting nagiging walang saysay. Hindi rin mawawala mga ka-horror ang bato omong berde o luntian. Ang kulay nito ay berde, minsan mapusyaw at minsan ay malajade, at ito ay nauugnay sa kasaganaan at kabuhayan. Maraming magsasaka at mga ngalakal ang naniniwala na ang pagkakaroon ng batong ito ay nagdadala ng swerte sa ani at sa negosyo. Madalas itong nakikita sa bukirin o palayan, lalo na matapos ang malakas na ulan, at minsan ay nakadikit sa kabibi o koral sa ilalim ng dagat o lawa. Ang kapangyarihang nito ay nagbibigay ng swerte at nagpapalago sa anumang sinimulan. Ngunit sa larangan ng espiritual na laban, mahina ito. Hindi ito sapat na pananggalang sa kulam, barang o espiritu, maliban lamang kung sinasabayan ng dasal at iba pang anting-anting. Isa ring uri ng bato omo mga ka-horror ay ang kulay abo o abuhin. Minsan ay mapusyaw at minsan na may halos kulay abo ng ulap. Ang batong ito ay hindi kasing kislap ng iba, subalit ang kanyang kapangyarihan ay nakatuon sa pag-iingat laban sa aksidente at sakuna. Karaniwang dala ng mga naglalakbay sa kabundukan at karagatan bilang tahimik na tagapangalaga. Nakukuha ito mula sa abo ng puno, tinamaan ng kidlat o sa gilid ng bulkan matapos ang pagputok. Ang lakas nito ay hindi lantad at madalas hindi agad nararamdaman, subalit sa oras ng tunay na panganib, saka ito biglang nagpapakita ng bisa. Ang kahinaan naman nito ay hindi agad nakikita o nararamdaman, kaya madalas ay minamaliit ng iba ang kanyang halaga. At sa lahat ng uri ng bato omo mga ka-horror, ang isa sa mahirap hanapin at napakabihira ay ang tinatawag na bulik. Ang itsura nito ay batik-batik, puti-itim o minsan ay pula-itim. Parang pinagtagpo ang dalawang magkasalungat na kapangyarihan. Pinaniniwalaang isa ito sa makapangyarihang uri ng bato omo dahil taglay nito ang balanse ng liwanag at dilim. Kaya nitong magsilbi ng proteksyon at sabay na magbigay ng lakas laban man sa tao o espiritu. Subalit hindi ito kusang nakukuha ng kahit sino. Ayon sa mga alamat, ito'y lumilitaw lamang sa ilog habang umuulan, sa lupa matapos ang malakas na kulog, o kaya'y ibinibigay ng espiritu ng bundok sa taong kanyang napipisil. Pinaniniwalaang ito ay inaalagaan din ng mga engkanto sa loob ng kuweba. Ang sinumang makakatagpo nito nang hindi pa handa ay makakaramdam ng bigat at maaaring magdala ng kapahamakan. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas, ngunit ang kabigatan nito ay hindi kayang pasanin ng baguhan. Sa lahat ng ito mga ka-horror, ang aral ng bato omo ay malinaw. Bawat uri ay may kanya-kanyang gampanin, may kalakasan at kahinaan. Ang mga batong ito ay hindi laruan, kundi mga biyayang dapat igalang at alagaan. Ang nagtataglay nito ay may malaking pananagutan, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kalikasan at sa Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan. Ang tunay na lakas ng bato omo ay hindi lamang nakasalalay sa batong hawak, kundi higit sa lahat sa dalisay na puso ng taong may tangan nito. Sapagkat sa dulo, ang bato ay isa lamang kasangkapan. Ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan ay ang pananalig at kabutihan ng loob ng tao. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Alin sa mga bato omong ito ang dapat mong tanganan? Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting.
Maraming salamat po.